Linear Inequalities Part 2. So, hi again. So, ipagpatuloy natin yung iba pang example. So, next example is 2c is less than 2a. So, first step, para mas madali, divide both sides by 2. Or kaya, multiply both sides by 1/2. So, ang sagot dito is c is less than 2, 4. Ito, pares din naman yan, di ba? So, cancel out yung 2. C is less than 2. 8 divided by 2 is 4. So, madali lang to i-graph. So, buha ka ulit ng number line. Before that, hanapin mo ulit si 4. So, yan. So, hahanapin ko muna si 4. Since less than siya, dapat naka-open circle siya. So, ito, burahin ko muna to. Naka-open circle siya. Since C is less than to 4, kailangan yung mga values niya mas mababa pa sa 4. So, eto na yun. 3 is less than to 4. So, ibig sabihin, mag-shade ka ng line papunta do sa papunta sa negative infinity. So, ito na yung itsura niya at ito na yung tamang sagot. So, punta muna tayo sa 3 kasi mas complicated na to. So, unang step, I'm sorry, wala pala, may kulang eh. So, ang unang step, paalala ko lang sa inyo, di ba binanggit ko sa nakarang video, ang transposition kasi ay traditional way sa mga Filipino student. Ang transposition technique para mas madaling gawin at, di ba, shortcut lang naman, di ba? Sa totoo lang kasi, ang transposition method ay wala naman po yan sa mathematics book. Ang totoo lang kasi, kapag nanonood ka ng mga ibang math tutorial, ang madalas ginagamit nila kapag nawawalan tong mga, let's say, -1 or mailabas to, ang madalas ginagamit is addition property of inequality. Ibig sabihin, kunwari, let's say, maglalagay ka ng positive 1 on both sides para mawala na to. Okay? So, let's continue. Step number 1, pwede naman maglagay ng positive 1 on both sides or mas madali, transposition na lang. So, bahala na kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo gawin. So, sa akin, APE na lang. So, positive. So, positive on both sides. Wala nang laman ng bracket ko. Cancel na to, which is negative 3x is greater than or equal to 11. So, divide both sides by negative 3. Then, cancel out is x is, paalala ko lang sa inyo, kapag nagdi-divide both sides ka ng negative number or multiply both sides ng negative kahit anong number, paalala ko lang sa inyo na huwag itong kakalimutan na palitan ang inequality symbol. So, from greater than or equal to, magiging less than or equal to. Then, copy na lang yung, so, 11 divided by negative 3 will, so, I'm sorry. So, 11 plus 1 is 12. So, nakalimutan ko na. So, 12 divided by negative 3 will be negative 4. So, ito na yung final answer. So, mag-graph tayo ulit ng number line. So, negative 4 dito. Since less than or equal to, naka-shaded circle siya. So, x is greater than to negative 4, kailangan mas mataas pa sa negative 4. So, ang shade nito, so will be, papunta na doon sa negative infinity. Yan. Ito. So, ito na yung itsura niya at ito na yung magiging tamang sagot. So,
napakadali lang to. So madali lang siya. So, para maalis mo si 2 or mailabas si 2, just ilagay mo yung negative 2 on both sides. Then, cancel out. Then, m is equal to, m is less than 2, 9 minus 2 will be 7. So, graph ulit. So, dito ang 0. Para mas madaling isulat, gawin na lang natin yung number line in multiples of 7. Para mas madali. 7, 14, 21, 28, and so forth. So, since less than siya, open circle siya. Kasi ang open circle is not included. So, gawin na natin ito. 6, 5, 4, hanggang 0, 3, 2, 1. Papunta na to sa negative infinity. Yung tamang sagot at ito na yung itsura niya. So, that's it. Natapos na natin yung lecture about sa linear inequalities. So anyways, na magpapahinga muna ako. So, bye-bye. Next time na lang.